Diyak ka pala magaling at hindi sa pagpapana. Tsamba lang. Buong akala namin ay naubos na namin ng mga aswang doon. Pero nagulat na lang ako nang biglang may lumundag sa likuran ko. Kinalmot ako ng lalaking aswang sa likuran. Mahaba ang pagkakakalmot pero hindi ko yun ininda. Hinarap ko siya at ilang sandali lang, nakabuka na ang dibdib niya dahil sa malaking hiwa. Lintik na aswang to Tay Nestor, masakit po ba? Ay hindi. Sobrang sarap ng kalmot Sa sobrang sarap gustong gusto ko nang mapaungol Siyempre masakit mahapti. Dumudugo na nga Tinanggal ni Bonito ang damit ko. Kinuha niya ang langis ng ranas. Katumbasyon ng alkohol, pero mas mahapdi at mas matapang. Mabisang panglinis ng sugat galing sa mga kalmot at kagat ng aswang. Kailangan kasing malinis kaagad ng sugat lalo na kapag kalmot yon ng aswang. Malaki kasi ang tsansa na maimpeksyon dahil mas marumi ang kuko ng mga aswang. Ray, isit ka naman. Dahan-dahan lang. Pinadapa niya ako sa lapag na nilatagan lang niya ng damit. Nililinis niya ang sugat ko na parabang ang dami-dami niyang alam sa panggagamot. Halos maihi-ihi ako sa sobrang hapdi nun. Parang namanhid ang buong likod ko. Pero kalaunan din naman ay nawala ng kaunti ang kirot. Tiklo pala kayo sa maabding sugat Huwag kang maingay. Baka may makarinig na aswang dito. Kapag nalaman nilang may sugat na malala ang isang manunugis o albularyo, sasamantahin nila yon. Gusto mo bang mamatay ako? Depende. Ay, biro lang. Mabuti pa, tumayo ka na. Umuwi na muna tayo. Tinulungan niya ako makabangon. Napatingin na lang ako sa mga aswang na nakabulagta. Sayang. Kung nabubuhay sana si Junjun, siguradong tuwang-tuwa yun na makita itong mga nakahandusay na aswang. Dalawa sana kaming alalay mo. Inakay na ako ni Bonito. Nang makabalik na kami sa baryo, lahat ng madadaanan namin ay nagbibigay galang sa akin. Para na talaga akong artista noon na mas lalo pang sumikat. Mula kasi nang tugisin ko ang mga aswang, nanumbalik na rin ang moral ng mga residente. Hindi na sila gaanong natatakot sa tuwing lalabas sila ng bahay dahil alam nila na naroroon ako na poprotekta sa kanila. Hanggang sa makapasok na kami sa bahay ay may mga nagbabanggit pa rin ang pangalan ko. Tay Nestor, isang bahay na lang ang alam kong natitira na tinitira ng mga aswang. Sa palagay ko, kakaunti na lang din ng mga aswang na nandun Huwag tayo magpakampante. Alam mo, yung mga nahuhuli, yun talaga yung nagdadala ng problema minsan sa laban O sige na, bukas na lang natin isipin yun. Magpahinga na muna kayo, Tay Nestor. Kasi naantok na rin ako Sige na, mauna ka na. Hindi ako makakatulog nito sa hapdi ng sugat ko Nauna nang makaidlip si Bonito. Ako naman ay nakatagilid lang at malalim ang iniisip. Naudot ang pagmumuni-muni ko nang biglang marinig ko ang tinig ni Junjun sa labas. Tinatawag niya ako. Nung una ay nakala kong nananaginip ako. Sinampal-sampal ko na muna ang mukha ko pero totoo pala ang naririnig ko. Marahan akong tumayo kahit na nahihirapan. Ay! Buksan mo itong pinto! Buhay ako! May kakaibang saya ang naramdaman ko noon. Kahit na alam kong malabo, umasa pa rin ako na sana nga ay si Junjun yun. Papunta na ako sa pintuan nang matauhan ako. Pasimple kong kinuha sa ilalim ng papag ang katana. Dinikit ko ang pisngi ko sa pintuan at nagsalita. Huwag mong gayahin ang boses ng anak ko. Tinarak ko ang katana sa pinto. Tumagos yun sa labas at nasaksak ko kung sino man ang naroon. Umagos ang dugo sa katawan ng katana. Hindi ko pa rin yun hinuhugot. Kung nanahimik ka lang sana di sana hindi ka namatay ngayon. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko sa labas ang isang lalaki na nakadikit ang katawan sa pintuan namin. Hinayaan ko lang yung kahit naririnig ko ang paghihingalo niya.
Bumalik ako sa higaan na parang wala lang nangyari. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan ng 6:00, nabulabog ako dahil sa malakas na sigaw ni Bonito. Nakabangon ako at sandali kong nakalimutan na may sugat ako sa likuran. Nantok ka. Ano ba't bakit ka nagsisigaw dyan? Ano tong nasa pinto? Nagtatanong ka pa. Nakita mo ng katana, di ba? Pambira naman. May pinatay ka na naman ba kagabi nang wala akong kalamalam? Masarap na ang tulog mo eh. Kaya hindi na kita ginising. Yang napatay kong aswang na yan, may kakayahan siyang makapanggaya ng boses. Buti na lang hindi ako nauto. Bumuntong hininga na lang si Bonito. Pinagtulungan naming alisin ang bangkay ng aswang sa pintuan. Inilagay namin sa drum at sinunog yon. Bonito, bumili ka nga ng tsaa kay Aling Paring. Bili ka na rin ng pandesal kay Tatang Dorito. Umalis si Bonito at wala pa itong damit pang itaas. Naiwan ako nakatulala sa drum na nagliliyab. 10 minuto lang ay nakabalik na si Bonito. Dala na niya ang mga pinabili ko. Tay Nestor, may nakausap akong Ali. Kilala ka niya, hinahanap ka niya eh. Ale, anong sabi mo? Sabi ko wala ka. Naisip ko kasi na baka magpapagamot. Di ba wala ka sa wisyo mong gamot ngayon? Typical na customer lang. Pero weirdo eh. Parang kilalang kilala ka niya. Ano bang itsura? Parang kasing tanda mo rin. Puti na rin konti yung buhok. Tapos ang sabi niya, matagal na raw kayong hindi nagkikita. Napaayos ako ng upo. Hindi ba aswang yan? Mukha namang hindi. Wala akong maamoy sa kanya bukod sa mapangis siya eh. Tingin ko, kilala mo yun. Ay nako, baka nagpapanggap lang na customer pero isa pala sa mga inutangan ko. Natawa na lang si Bonito sa akin. Pero ang totoo, may kakaiba akong nararamdaman. Lumipas sa maghapon at naghanda na rin kaming dalawa ni Bonito. Yun na ang huli naming lakad para puksain ng mga natitirang aswang. Bonito, ito na ang huli. Pagkatapos ito gusto ko ayusin mo ulit ang sarili mo, ha? Ayusin? Magtrabaho ka para sa sarili mo. Huwag mo masyadong ikulong ang sarili mo sa ganitong gawain. Kailangan mo ring magkapamilya. Sumang-ayon naman si Bonito sa sinabi ko. Nakita ko ang biglang pagbabago ng reaksyon niya. Kita sa mukha niya ang lungkot dahil sa ginawang pagtakwil sa kanya ng kanyang pamilya. Bago kami umalis ng bahay, dumaan muna kami saglit sa puntod ni Junjun. Nagtaka kami dahil merong bagong bulaklak na nakalagay doon. Napasuyod tuloy kami ng tingin. Wala naman kasing ibang pwedeng maglagay ng bulaklak doon kundi kami lang ni Bonito. Tay Nestor, sariwa pa yung bulaklak oh. Ibig sabihin kalalagay lang nito. May isa pang tao na nagmamahal kay Junjun. Pero wala akong ideya kung sino yon. Hindi kaya may kasintahan si Junjun pero hindi lang natin alam? Kilala ko si Junjun. Lahat ng natitipuan niya sinasabi niya sa akin. Hindi siya naglilihim pagdating sa mga ganung bagay, no? Hindi mo rin masasabi, Tay Nestor. Alam mo naman na may pagkamanak yung anak niyong yun eh. Ay nako, kung sino man siya, sana tulad natin matanggap na rin niya ang pagkawala ni Junjun. Ay teka, mukhang kailangan na nating umalis. Kakagat ng dilim oh. Lumakad na rin kaming dalawa ni Bonito. Malayo-layo ang lalakbayin namin sa gabing yon dahil sa kabilang bundok pa ang huling bahay na pupuntahan namin. Yung bundok na pupuntahan natin, yun yung bundok na sana'y aakitin namin ni Junjun noon. Pero hindi kami tumuloy noon dahil naramdaman kong maraming aswang dun eh. Ngayon, malaki pa rin ang tsansa na bukod dun sa huling bahay, may mga aswang pa rin gumagala sa bundok na yon. Kung ganun kailangan pala nating mas mag-ingat. Mismo. Teka, pairam nga ng posporo. Binigay niya sa akin ng posporo at sinindihan ko naman ang tabako ko. Wala pa kami sa paanan ng bundok
ay may mga nagpaparamdam ng aswang. Binagala namin ang lakad namin. Makailang beses kaming tumingala. Nakita namin ang isang taong may malapad na pakpak. Pabalik-balik lang siya sa ere. Para bang alam niya na rin na naroon kami noong mga oras na yon. Kakaibang aswang to ah. Hindi to gaya ng mga aswang na nakakalaban natin. Teka, paano kakaiba? Sabi ni paring Francisco dati, may mga aswang na galing Guimaras na nagpunta rito. Ang mga aswang na yun hindi pa tukoy ang uri. Yan, parang tik-tik lang naman yun ah. Tik-tik nga. Pero hindi natin alam kung ano pa yung isa niyang uri. Malalaman natin kapag nakaharap na natin siya. Oh, umalis na oh. Lumipad na palayo ang aswang. Tumayo na rin kami ni Bonito at sinundan namin kung saan siya pupunta. Kaso wala pang ilang minuto na wala na siya sa paningin namin. Kinutuban na ako kaya hindi na namin ipinagpatuloy ang pagsunod. Nanatili lang muna kami sa kinalalagyan namin. Bonito, hilap! Hinawi ko si Bonito nang makita naming nasa likod umatake ang aswang na may pakpak. Walang iya. Ang bilis niyang makarating dito ah. Ano, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang po ako. Huwag niyo ako intindihin. Pesting aswang yan ah. Pinulat ako. Ha! Humanda sa akin ngayon yan. Dinukot ko na kaagad ang katana sa likuran ko at winasiwas. Lumabas ka dyan! Para kang walang bayag ah. At tago-tago ka pa. Kung tunay na mabangis ka, may lumaba ka ng patas. Maya-maya lamang ay mabilis na pumunta sa likuran ko. Hinawakan ako sa damit at binalibag ako sa mga makakapal na ugat ng puno. Duwag! Wisit! Iniinis ka lang yata, Nestor. Kaya kumalma ka lang. Kailangan nating umalis dito. Lugi tayo sa dilim eh. Umanap tayo ng wala masyadong puno para sa liwanag ng buwan. Mabilis kaming tumakbo paalis. Ramdam ko na humahabol pa rin sa amin ang aswang noon. Nang makarating na kami sa sakahan, doon na ako ginanahan. Dito! Tingnan natin kulit mo rito! Maigpit ang hawak ko sa katana. Nakita na lang namin siyang palapit sa amin habang pumapagaspas ang pakpak. Ako na munang bahala rito, Nestor. Pinagtititira ni Bonito ng pana ang aswang. Pero sa lahat ng aswang na nakalaban namin, yun lang yata ang may utak. Ang galing niyang umilag. Hindi makatama si Bonito. Medyo malayo sa akin si Bonito dahil atras siya ng atras. Kaya na makalapit sa kanya ang aswang, hindi ko rin sila agad naabot. Nahiwa ng kuko ng aswang si Bonito sa dibdib. Bumagsak siya ng dahil doon. Huwag niyo ako intindihin. Yung aswang lang. Dala ko naman ang ranas eh. Ay, mahina ka pala eh. Tumayo ako tinarap ang aswang. Ako ang haharap sa'yo. Malambot pa yung kasama ko. Kasing lambot ng tutoy ng sanggol. Bumaba ang aswang sa lupa. Mas matangkad siya sa akin at di hamak na mas malaki ang katawan. Yan! Yan ang gusto ko, pumapalag. Tumakbo ko palapit sa kanya. Paghataw ko ng katana, nahawakan niya ang kamay ko. Nagawa niyang salagin nang walang kahirap-hirap ang kamay ko. Hanggang sa parang dinudurog na niya ang kamao ko. Kaya naman naisipan ko nang gumamit ng pandaraya. Dinukot ko sa bulsa ko ang pinigiang sibuyas na nalagay sa plastik. Pinisit ko sa mukha niya yon kaya niya ako nabitiwan. Ba't ka umiiyak? Paggewang-gewang siya sa sobrang sakit ng mata niya. Nang hatawin ko siya ulit, ay bigla siyang umangat sa ere. Tingnan natin kung makalipad ka pa. Tumukot ako ng 2 punyal sa tagiliran. Pinukol ko yun patungo sa magkabilang pakpak ng aswang. Bumagsak siya ulit sa lupa. Sinamantala ko na ang pagkakataon para muling umatake. Malakas kong tinarak ang katana sa dibdib niya. Akala ko mamamatay na siya dahil tumagos pa ang katana hanggang sa likod niya. Pero tumayo lang siya ulit at tinawakan ako sa balikat. Kahit hindi siya makakita na maayos, nagawa niyang pisilin ang balikat ko.
at yung kabila naman niyang kamay ay dinakma ang katana. Tako, kung minamalas ka nga naman Ibinuka ng aswang ng malapad ang bibig niya. Maging ako nagulat din kasi parang kakasya doon ang ulo ko. Sasakmali na sana niya ako nang biglang may ginawa si Bonito. Biglang napatras na naman ang aswang. Pagtingin ko kay Bonito ay patawa-tawa pa siya. Mang Nestor, sa tirador pala ako magaling, hindi sa pana eh. Sira ulo, tumatawa ka pa? Bago pa makabalik sa katinuan ng aswang, hinagupit ko na ng katana ang kanyang liig. Matigas ang liig ng loko kaya 3 beses ko itong inulit-ulit. Kalaunan, bumulagtan na rin ang aswang. Sinipa-sipa ko ng mahina sa katawan pero hindi na siya gumagalaw. Hindi man lang ako nahirapan. Oo nga, ako yung hirap na hirap eh. Mas mahirapan ka kapag nilagyan ko ng gamot yung sugat mo. Ha? Pagkatapos kong paslangin ng aswang na yon ay inasikaso ko muna si Bonito. Naghari ang sigaw niya sa kagubatan sa sobrang hapdi ng nilagay ko na gamot. Makalipas lang ng halos 1 oras, ipinagpatuloy na rin namin ang paglalakbay. O ano? Kaya mo bang maglakad? Bakit naman hindi? Paano man ang pinanlalakad ko, hindi naman dibdib eh. Habang tumatagal, nagiging siraulo ka talaga, Ganun talaga kapag komportable na. 1 oras pa ang dumaan at nakita na rin namin ang bukod tanging bahay na nasa gilid ng sakahan. Kahit hindi pa kami lumalapit, ramdam at amoy ko na ang mga aswang na nasa loob. May kalakihan ng bahay, kahit nagawa lang yun sa kahoy. Kaya naman siguradong marami sila sa loob. Ano? Tunugin na lang natin. Wag, maamoy nila yung gaas. Hindi naman niya katulad ng mga tangang aswang na nasunog natin. May nararamdaman ako na parang isa sa kanila mabangis. Kaya lumapit tayo, dahan-dahan. Tara. Bago kaming tuluyang makalapit ay siniguro naming walang nakakakita sa amin. Sinamantala namin habang parang abalang-abala ang mga tao sa loob. Papasukin na sana namin ang bahay nang biglang may lumabas na aso. Tay Nestor, aswang din ba yan? Oo, pero sana hindi marunong tumahol. Nagkatinginan kami ng aso na parabang alam niya ang gagawin namin. Maya-maya, nagulat na lang kami ni Bonito nang biglang sumigaw ang aso. Putya, hindi nga tumatahol. Sumisigaw naman. Paano nakapagsalita yun? Pambihira oh. May mga aswang na kayang magsalita kahit na nakaanyong hayop sila. Naalarma ang mga nasa loob. Nagsilabasan sila at halos lahat sila ay puro babae. Bonito, tirador ka ba ng mga chicks gaya ni Junjun? Tiradorin mo na yung mga yan. Mabilis na binalahan ni Bonito ng pako ang tirador. Isa-isa niyang tinirador ang mga babae na nagluluwaan ng mga dibdib. Bulagta kaagad ang iba. Ang iba naman ay nagsisilundagan papunta sa amin. Pero dahil magaling ako, wala ni isa sa kanila ang makadampi sa amin. Lahat ng lalapit ay sumisirit na lang bigla ang dugo. Makalipas lang ang ilang minuto, ay patay na silang lahat. Maging yung aso na naging tao ay dinamay na rin namin. Ay nako, nakakulit talaga ng mga babae kahit kailan Buti nga hindi sila nagbunganga habang lumulusob eh. Natigil ang pag-uusap namin na may isang matandang babae ang lumabas ng bahay. Napansin kong nawala ang ngiti sa mukha ni Bonito. Celia? Celia? Magkakilala kayo? Anong ginagawa mo rito? Tay Nestor, yan yung matanda na naghahanap sa'yo eh. Siya ang asawa ko na matagal na kaming iniwan. Kumusta ka na, Nestor? Sabihin mo sa akin, bakit ka naging aswang? Dahil ito ang landas na gusto kong tahakin. Ang maging mataas kesa sa tao. Umalis ka't iniwan mo kami para sa ganyang buhay. Kailan ba huling ginamit ang utak mo? Nestor, ang maging tao ay isang pagiging alipin ng lipunan. Bakit hindi mo na lang ako samahan? Manahimik ka.
Mga aswang ang dahilan kung bakit namatay si Junjun. Tapos gusto mong sumama ako sa'yo? Isa kang malaking tanga. Paano mo nagagawang sikmurahin na maging kagaya nila samantalang sila rin ang pumatay sa anak natin? Kapalaran ni Junjun ang mawala sa mundo. Ganon ang kapalaran ng mga tao, ang maging mababa kesa sa mga aswang. Ikaw, Nestor, ang dahilan kung bakit siya nawala, hindi ang mga aswang. Kaya masasabi kong tama lang na maaga siyang nawala, kesa naman gamitin mo siya laban sa akin balang araw. Napakawalang hiya mo talaga, Celia. Walang konsensya. Napakasama mo. Pagbabayaran mo ang pag-iwan mo para dyan sa gusto mo. Papatunayan ko sa iyo na kamatayan ang dulo na kapalaran na tinahak mo. Nasa akto nga atake na ako nang may pahabol pa siyang sinabi. Mahal pa rin kita. Natigilan ako nang marinig ko yun. Mahal pa rin kita, Nestor. Marahil nakalimutan ko na ang maging mabuti. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay nandito pa rin. Ngayong nakita na kita, ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa na mabuhay ulit. Nestor, huwag kang makinig dyan. Tandaan mo, mas magaling manloko ang mga babae lalo na kung hindi naman maganda. Manahimik ka! Sino ka ba para lasunin ang puso't isip ng asawa ko? Nestor, halika. Magsama tayong dalawa. Alam kong matagal ng pangarap ni Junjun na makumpleto tayo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at ibinaba ko ang aking katana. Uy, Nestor! Gumising ka! Nililinlang ka niya! Diyos ko naman oh! Ang dami nating inilaban tapos maiilab ka lang ulit sa kulubot na yan! Hindi ko pinakinggan si Bonito. Hinarap ko si Celia. Nakangiti siya, tinawakan pa ang pisngi ko. Patawad kong nasira ang pamilya natin. Pero muli tayong magsama. Bubuo tayo ulit ng pamilya. Manahimik ka! Menopause ka na, paano ka magkakaanak? Pamilya-pamilya ka pa dyan. Celia, alam mo ba yung salitang English na joke? Ha? Anong joke? Nagulat na lang siya sa ginawa ko. Tinara ko kagad ang katana sa kanya at tinaga siya sa leeg. Tumumba siya kaagad habang sumusuka ng dugo. Traitor ka! Ramdam ko masamang balak mo kaya hindi mo ako maiisan, ano? Alam ko rin na mas malakas ka sa akin. Kaya kailangan kitang traidorin. Nestor, ang galing mong umarte ah! Napasakay mo ako dun! Pwede ka maging artista! Ang role mo, tanga-tangahan! Celia, magpahinga ka na. Tapos na ang tadhana ng grupong binuo mo. Huminga ako ng malalim. Sinilaban na rin ni Bonito ang katawan ni Celia at sinunod naman ng iba. Tara na, Bonito. Ngayon, tayo na ang tunay na magkapamilya. Inakbayan ko si Bonito at nilisan na rin namin ang lugar na yon. Naubos namin ang mga aswang kaya muling nanumbalik ang kapayapaan sa buong Capiz. Wala na kaming nabalitaan na may aswang doon. Makalipas ang maraming taon ay sa Maynila na kami nanirahan ni Bonito. Dito na rin siya nagkapamilya. Nagkaanak siya ng 7 at isa sa mga anak niya ang tumulong sa akin para maisagawa ang mahabang liham na ito. Sa aking karanasan, Kabanong, masasabi kong hindi nga talaga permanente ang maraming bagay sa mundo. Lahat nawawala pagdating ng panahon. Pero ang mahalaga, kahit mawala man sila, nakatatak pa rin sila sa ating puso't isipan. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa alaala ko ang aking anak na si Junjun. Wakas. Lolo Emong! Humahangos na dumating si Danilo sa kanilang bahay noong hapon ng Lunes.
Malayo pa ang tinakbo ng binata dahil nanggaling pa yon mula sa dulo ng kanilang baryo. Hingal na lumapit at pumasok si Danilo sa bahay. Naabutan niya ang kanyang lolo na abalang nagbabasa ng magazine na may bold. Lolo Emong, si Mang Tasyo. Ano si paring Tasyo? Hindi man lang nito nilingon ng binata at abala lang sa pagtitig kay Joyce Jimenez. Lo, si Mang Tasyo, patay na. Sandaling napatigil ang matanda. Isinarado nito ang magazine at lumingon sa apo. Hindi makapaniwala ang mukha nito. Anong sinabi mo? Si Tasyo patay na? Walang ano-ano, dinampot agad ni Lolo Emong ang kanyang leather jacket na nakasabit sa likuran ng kanilang pintuan. 7:00 pa lang kasi, malamig na sa kanilang lugar. Ganun talaga kababa ang temperatura sa kanilang probinsya. Seryoso lang ang matanda habang naglalakad. Pero kita ni Danilo na baka sa mukha ng lolo niya ang labis na pag-aalala. Kilala ni Danilo matandang si Emong. Alam niyang mahalaga para sa lolo niya ang kaibigan nitong si Tasyo. Saksi si Danilo kung papaano naging maganda ang pagkakaibigan ng dalawa. Para magkapatid na nga ang turingan ng mga yon. Makalipas lang ng ilang sandali, narating na rin nila ang bahay ni Mang Tasyo. Nasa labas pa lamang sila, naririnig na kagad nila ang katamtamang lakas ng iyakan sa loob. Mararamdaman ang labis na paghihinagpis ng mga anak ni Mang Tasyo. Pagpasok nila sa bahay, naabutan nilang wala ng buhay ang matanda. May sinukang itim na likido si Mang Tasyo. Nangingitim ang mga kuko, ilalim ng mga mata, at maging ang labi na rin. Saan nang galing ang tatay ninyo bago ito nangyari? Galing po siya sa pista ng baryo ng Santa Cruz, Mang Emong. Manggapon siya ron eh. Kakawin niya lang ngayon habang nagigitara kami dyan ni Danilo sa labas. Tapos, bigla na lang siyang natumbi. May sinukas siyang itim na malapot. Umuo si Lolo Emong at tinawakan ng palad na matandang wala ng buhay. Hinipo rin nito ang leeg at noo. Ano pong nangyari sa kanya? May nanlason po ba sa kanya, Mang Emong? Nilason siya. Pero hindi ko matukoy kung papaano at kung sino ang gumawa. Sa ngayon dalhin niyo na muna sa morgue ang tatay ninyo. Magsasagawa ko ng ritual sa bahay para malaman kung sino ang may gawa sa kanya nito. Nag-iyakan na naman ang mga anak ni Mang Tasyo. Hindi na kinakaya ni Lolo Emong ang nakikita niya. Kaya naman lumabas na rin siya kasama ng apo na si Danilo. Lo, alam ko na alam niyo kung sino may gawa nun. Nababasa ko sa mga mata ninyo na may alam kayo. Naglabas muna ng sigarilyo ang matanda. Ang tagal nitong humithit, sabay buga sa itaas. Aswang. Aswang ho? Oo, apo. Aswang ang dumali sa kumpare kong yon. Alam mo, yang si Tasyo, mga binata pa lamang kami. Puntiryan na yan ng mga aswang. Sa bawat lugar na napupuntahan namin, palagi nagkakasakit yan. Bakit naman kaya puntirya siya ng aswang? Ikaw? Takot sa akin ang aswang. Noon palang albularyo na ako Itong si Tasyo, simple lang naman yan. Pero alam mo kung bakit siya sinusundan ng mga aswang? Bakit ulo? May napatay siyang leader ng mga aswang dati. Pero aksidente lang. May tinamaan kasi siya ng palaso na dapat sa ibon. Nung oras na yon, may lumipad na aswang. Ayun, sa pool. Nalaman ko na leader ng mga aswang yon kasi ako mismo ang sumuri sa bangkay Pagkatapos, sibat na kagad kami. Kapag may napatay ka kasing aswang, lalo na kapag leader, naamoy ng mga aswang yan. Ibig sabihin, wala ka pang napapatay na aswang? Aba, siyempre marami na. Kung pagsasama-samahin silang lahat, makakabuo ka ng 10 basketball team. Hindi lang nila malaman na nakapatay na ako dahil sa dami ng pangontra ko sa katawan. Iyan kasing si Tasyo binigyan ko ng pangontra, ayaw naman. Ayan, tigok. Makulit Huminga ng malalim ang matanda. Kahit kalmado lang ito na nagsasalita, makikita sa mukha ng matanda ang kalungkutan. Ayos lang ba kayo, Lo? Siyempre hindi. Masakit sa akin ang nangyaring ito.
Kaya hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa mga aswang na yan. Tara na po. Magri-ritual pa ako para malaman kung taga saan ang gumawa nun sa kanya. Bago sila umalis, lumingon muna silang dalawa sa bahay nila Mang Tasyo. Palakas ang iyakan kaya minabuti nilang umalis na roon. Nang makauwi, sinagawa na kagad ni Lolo Emong ang ritual. Halos 1 oras din ang